Pinagkabilin-bilinan ng ama ni Gary na huwag niyang pakikialaman ang puno ng balete na gumagapang ang mga ugat sa pader. Noon pa man ay madalas ng pagtalunan ng mag-ama ang ukol sa bagay na yon. Ngunit dahil nakatatanda ay hindi makapalag si Gary sa kagustuhan ng kanyang ama. Lagi rin kasi itong sinisigundahan ng mga kapatid na tiyo at tiya naman ng lalaki. Lumipas ang ilang panahon. Nang ibang bansa ang ibang tiyuhin niya. Samantalang ang ama naman ni Gary ay ayaw mangibang bayan. Sa labis niyang pagtataka. Sa halip ay pahina na lamang ito ng pahina, dulot ng katandaan. Isang araw ay tinawag siya ng nakaratay na ama upang kausapin ng masinsinan. Anang matanda ay nadarama na nito ang nalalapit na kamatayan. Naluluha si Gary sapagkat bagamat lagi silang nagtatalo ng kanyang tatay ay mahal naman niya ito. Sinabi niyang dadalhin sa ospital ang ama upang madugtungan pa ang buhay nito. Ngunit umayaw na ang matanda. Dapat daw ay manatili lamang ito sa kanilang bahay at magbantay. Noon napukaw ang atensyon ni Gary. Magbantay? Anong babantayan? Ipinagtapat ng ama ni Gary na hindi ito umaalis ng kanilang bayan dahil binabantayan nito ang puno ng balete sa likod ng kanilang bakod. Kaya raw maigting ang pagtutol ng tatay niya na putulin ang balete. Kahit pa nga tumatawid na yon sa kanilang lupain, ay upang hindi makalabas ang malignong namamahay roon. Ang mga ugat daw na ito, ang kanilang lagusan. Kapag daw nabawasan ang puno sa pamamagitan ng pagputol doon, ay mapapakawalan ang maligno. Maghahasik daw yon ng lagim at mamiminsala ng mga tao. Tumango na lamang si Gary at inisip na nagdideliryo ang kanyang ama. Lalo siyang naawa rito, ngunit pinagbigyan na lamang niya. Makaraan nga ang ilang araw ay pumanaw na ang ama niya. Naging napakalungkot sa malaking bahay ni Gary. Siya na lamang ang naninirahan doon. Naisip niyang iparenovate ang bahay at gawing paupahan upang magkaroon naman siya ng makakasama. Ngunit una sa lahat ay kailangan niyang alisin ang dati pa niyang pinoproblema, ang puno ng balete. Hindi naman siguro sasama ang loob ng namayapa niyang ama kung babawasan lamang niya ang ugat nun na nangangapit bahay na sa kanilang bakuran. Kumuha ng chainsaw si Gary at inumpisahang putulin ang mga ligaw na ugat. Isang ugat pa lamang ang napuputol niya ay may narinig siyang halakhak na tila nagmumula sa kailaliman. Pagkatapos ay umihip ang malakas na hangin at nagdilim ang kalangitan. Mula sa naputol na ugat ay may maitim na usok ang lumabas. Naalala niya ang tagubilin ng ama. Dapat pala ay naniwala siya sa sinabi nito. Ngunit huli na ang lahat dahil nararamdaman niya ang kusang paggalaw ng kanyang mga kamay na nakahawak sa chainsaw. Tumututok yon sa kanya at kahit ano ang kanyang gawin ay hindi niya yon mabitawan. Mula sa puno ay lumabas ang nakapangingilabot na maligno. Ito ang kumukontrol sa kamay ni Gary. Nakangisi ito habang dahan-dahang minamanduhan ang kamay ng binata. Walang ano-ano'y pinadaan ni Gary ang maingay na chainsaw sa kanyang sariling leeg. Pagkatapos ay isang nakapangingilabot na halakhak ang pinakawalan ng maligno. Makaraan ang 1,000 taon ay nagpapatuloy pa rin ang digmaan ng mga universo. Ang sibilisasyon ng planetang Earth 3030 AD ay patuloy sa ebolusyon upang masabayan ang pagbabago ng kalawakan. Kakaiba na ang anyo ng mga species na kung tawagin ay tao. 3 uri na ang mga ito, ang mga Homo erectus,
o mga taong may pakpak ng paniki at nakakalipad. Ang mga Homo aqueous na may mga hasang at nakakahinga sa ilalim ng tubig. Panghuli ay ang Homo sapiens na siyang karaniwang tao. Ngunit ang mga yon ang pinakamatatalino. Magkagayon man, sa sobrang talino man ng Homo sapiens, ay naging ugat yon upang makausap ng mga tao ang mga taga-ibang daigdig na naging ugat ng digmaan. Nais masakop ng mga nilalang sa iba't ibang universo ang planeta ng bawat isa. Marami na ang nagbuwis ng buhay at planetang nawasak. Kaya naman naisip ni Godaven, isang Homo sapiens, na lutasin ang problema. Ang naisip niyang solusyon ay humanap ng iba pang universo kung saan doon lilipat ang mga Homo sapiens. Mga kauri lamang niya ang kanyang dadalhin. Inililihim niya ang pananaliksik upang hindi makaabot sa kaalaman ng iba pang species ng tao. Makasarili na kung makasarili, ngunit kailangan niyang isipin ang makabubuti para sa tunay na mga tao. At sila ngayon, ang mga Homo sapiens. Habang nagkakagulo ang buong universo sa walang tigil na digmaan, ay nanatiling nakakulong sa kanyang bahay sa loob ng kuweba si Godaven. Inaalam niya ang tamang kombinasyon ng numero para sa equation na kanyang ginagamit. Kapag nabuo niya ang tamang formula, ay may makukuha siyang coordinates kung saan maaari siyang dumaan upang makarating sa ibang panahon at lugar na ligtas para sa mga tao. Gamit ang mga satellite na natitira sa kalawakan, ay nagawa niyang mahanap ang mga sinaunang obelisk na nagpapadala ng signal sa iba pang obelisk sa buong mundo. Tila connect the dots na pinagdugtong-dugtong niya ang mga obelisk. Nakagawa yon ng isang triangulong pattern. Tinungo ni Godaven ang pinakagitna ng triangulo. Ang coordinates na nakuha niya mula sa computation niya ng mahabang panahon ay tumugma sa hilera ng mga bituin sa Orion's Belt. Kapag ang gitna ng triangulong kanyang kinatatayuan ay tumapat sa gitnang bituin ng Orion's Belt, ay may mabubuksan siyang portal ng panahon na magdadala sa kanya sa isang payapang universo. Ngunit kailangan muna niyang suriin ang unibersong kanyang mararating. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas yon para sa mga Homo sapiens. Hinintay ni Godaven ang araw na matatagpuan ang triangulo at ang Orion's Belt. At nang sumapit yon, ay ikinabigla niya ang naging resulta. Nagdaan si Godaven sa isang lagusan na kung tawagin ay wormhole, matapos tamaan ng sinag ng pinagitnang bituin sa Orion's Belt. Nahila ang kanyang katawan at na-atomize. Ang akala niya ay mamamatay na siya dahil sa pagpipira-piraso. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Sa halip ay muli siyang nabuo sa katauhan ng dalawang nilalang, sa tulong na rin ng tatlong bituin ng Orion's Belt. Nang muling mabuo si Godaven, ay nasa isang hardin na siya. Wala siyang maalala kahit na ano. Nahati si Godaven sa dalawang tao. Napunta siya sa hindi mabatid na panahon. Pero ang pangalang ibinigay sa dalawang nilalang ay Adan at Eva. Hindi kaagad naiiwas ni Binoy ang kanyang sarili. Hindi rin naman kasi niya inaasahan ang nangyari. Bigla na lamang nagwala ang tindero ng baboy sa palengke. Daraan lang sana si Binoy. Wala siyang alam sa nangyayaring gulo. Basta ang narinig na lamang niya ay ang mga tilian ng mga tindera at mamimili. Kasunod ay nakita niya ang pagsenyas sa kanya na tumabi siya. Sinubukan namang gumilid ni Binoy. Ngunit naihakbang man niya ang mga paa, ay hindi naman sumama ang kanyang katawan. Kaya pala ay nakabaon na sa kanyang tagiliran ang isang mahaba at malaking kutsilyo
na pantadtad ng baboy. Nakarecover naman si Binoy, nagamot at nakauwi. Kaya lamang ay may malaki siyang tahi sa tagiliran. Sariwa pa yun at kailangang bigyan ng pansin upang maingat na linisin at gamutin. Prone daw kasi sa impeksyon dahil bukas pa ang sugat. Sinunod naman ni Binoy ang lahat ng payo ng doktor. Kaya lamang lapitin yata talaga ng disgrasya ang lalaki. Isang araw ay nadapa naman ito sa tabing kalsada at napasubsob sa mabahong burak. Noon ay malapit nang maghilom ang sugat niya sa tagiliran. Naligo naman kaagad siya upang maalis ang mabahong amoy at dumi sa katawan. Ngunit dahil na rin sa bukas pa rin na sugat, bagamat papagaling na, hindi na kuskus ng maigi ni Binoy ang parteng may sugat. Sa takot na yun ay manariwa at magdugong muli. Yun naman ang pinakamalaking pagkakamali ng lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman ay isang klase ng bakterya na nanggagaling sa burak ang nakapasok sa kanyang katawan. Nagdaan yon sa maliit na butas ng kanyang sugat at humalo sa dugo. Noong una ay hindi naman naramdaman ni Binoy ang epekto noon. Ngunit nang tumagal ay nagsimula ng kumate ang namumula niyang sugat. Hindi yun pinansin ni Binoy. Katuwiran ng lalaki ay magaling na kasi kaya nangangati at namumula. Hanggang sa uminit ang nooy namamaga naman niyang sugat. Takang-taka na noon si Binoy. Peklat na lamang ang natira sa kanyang sugat. Ngunit namamaga yun at nangingitim pa ang ilang bahagi. Nagkaroon din ng maliliit na butas ang kanyang balat at mula roon ay umaagos ang malansang nana. Nagsimulang kumalat ang pamumula sa malaking bahagi ng balat na nakapalibot sa sugat. Nilagnat na rin si Binoy. Iniinom lamang niya yon ng antibiotic. Namalayan na lamang ni Binoy na hindi na siya makabangon mula sa pagkakahiga. Napakataas ng kanyang lagnat at ang pamamaga ng kanyang dating sugat ay mas lumala pa. Hindi nakapanipaniwala ang inilaki noon. Mistula na siyang nagbubuntis sa tagiliran. Palibhasa ay nag-iisa sa buhay. Wala nang nakapansin sa nangyayari kay Binoy, na noon pala ay nagiging breeding ground na ng bakteryang namumuhay sa maiinit at buhay na nilalang. Kinakain noon ang laman ni Binoy na napasok ng mga ito dahil sa sugat. Malaki na ang napipinsala ng bakterya na kumalat na sa buong katawan ng lalaki at apektado na maging ang utak. Lumabas si Binoy. Binabati ito ng ilang kapitbahay at pinupuna ang tumatagas na nana sa tagiliran nito. Ngunit hindi yun pinapansin ng lalaki. Dire-diretso itong naglakad. Pinangingilagan si Binoy dahil nangangamoy ito at sige sa pag-agos ang malapot na nana sa madadaanan. Tila nag-iiwan ng markang nilalangaw. Pagsapit ni Binoy sa plaza kung saan naroon ang mas maraming tao, ay huminto ito sa pinakagitna. Pagkatapos ay biglang sumabog. Natalsikan ang mga tao ng durog na laman, dugo at nana. Kontaminado ng bakterya ang buong katawan ni Binoy. Pumasok ang mga yun sa lahat ng butas ng mga taong natalsikan ng nana. Ang mga butas ang kanilang naging daanan upang muling magparami.